mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at social media, unti-unting nabago ang paraan ng komunikasyon ng mga Pilipino. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang paggamit ng internet slang na karaniwang nagmumula or pinapasikat ng mga social media influencers. Mula sa pakikipag-usap online hanggang sa paggamit nito sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, kitang-kita ang impluwensya nito sa kultura at wika ng mga kabataan. Kaya naman nagsagawa kami ng panayam upang malaman kung gaano nga ba kapamilyar ang mga Pilipino sa mga internet slang at sa mga social media influencers. So first po, ano po yung first name nyo, age, and occupation? Jalil po, 19 years old. Currently, I'm a professional swimmer from UP. Ako si Andrea, 32 years old, married. I'm a full-time mom. Lenny, 46. Well, nagtatrabaho. Ano pong, para po, ilan po? Retired. Alam nyo po ba ibig sabihin ng OTW? On the way. On the way. On the way? SK. On the way. Next naman po is SKL. Share ko lang. Parang wala. Hindi ko alam. Parang hindi ah. How about Delulu po? Delusional, yeah? Si Lulu? Ano ba yung dal? Hindi. Hindi ko rin alam. Deludo. Dire. Next po is OMSIM. Mismo. Muslim. Ay, Sorry. SIM. Sim. Apo, niliktad na word. Hindi ata. Last po is Slay. Parang slay. Support shit, yun. Slay, yes. Slay. Bakit? Okay lang po. Ito, slay po. Slay. Dire. Next po ay magpapakita kami ng mga larawan ng social media influencers at kung pinapanood nyo po ba sila. Number 1, Gayo. Hindi ko kilala eh. Hindi ko rin napapanood. Giyong. Okay, oo. Narinig ko siya. Nag-slide na rin yun sa Facebook ko. Wala kagito nito. Next po, Ivana Alawi. Yeah. Kilala ko pero hindi ako nanonood ng... Ang madalas yun. Follow ko yun. Bana. Yeah. Next po, Hong Eve. Siyempre, nanonood. Yes. Po. Makikita ka rin naman siya. Nahahagip ko rin yan. Next po, Viana Guerrero. Hindi rin. I'm not a fan. Yana Guerrero. Pero, maganda naman siya sa work. Si Mar Yan yung bata. Ano? familiar po siya. Last po, si Malupiton. Oo, nanonood. Malupiton. Yes. Doon po. Hindi. Para po sa inyo, ano po ang papel ng social media influencers or content creators sa paghubog ng paraan ng pakikipag-usap ng mga Pilipino gamit ang ating mga internet slang? Siguro, sila yung nagbibigay ng impormasyon. Siguro lang, para hindi lang ganun mahaba siguro ang usapan, para maiksi lang, para mabilis na rin matapos kung ano man pinag-uusapan yun lang. From the word influencer, nakakapag-influence sila ng mga tao through sa mga content nila. And at the same time, depende din kasi sa content na ginagawa nila. Like, sila kasi more on kung ano lang sa kanila. Pero kasi yung mga pinafollow ko mga content creator, yung may napupulot talaga ako aral. As a mom, as a wife, as a taxpayer. I feel like they molded the current generation speaking language. Kunyari, may mga slang tayo, di ba, nag-uusap. Tayo lang yung nakakaintindi nun. Tapos may mga ibang tao na tatanungin nila ano yung meaning nun. It's just parang nagiging inside joke siya para sa atin, inside language. Kung sa
sakaling walang mga influencers po, sa palagay niyo po ba, kasing bilis pa rin kakalat at gagamitin ng mga tao ang mga slang na ito? Bakit po at bakit hindi? Siguro hindi. Kasi nga, tayo mga tao naman naririnig natin, na-adapt natin eh. So, siguro adaptation. Mabilis. Minsan, siguro naman makakapag-survive naman tayo without them. Kasi, dati kasi sa panahon ko, yung internet kasi more on research. Talagang bahala ka. Parang, it's up to you. Ngayon kasi yung internet parang more on content creator na talaga eh. Parang nasa sa'yo kung gusto mo magluto, kung gusto yung style, kung gusto mong reflex yung mga bahay-bahay mo, di ba, nasa sa'yo yun. It's up to you kung gaano mo siya gagamitin. Pero for me, with or without them, internet is internet. Oo naman, pwede naman kumalat. Hindi lang naman social media ang paraan. Sa tingin ko, hindi. Kasi wala tayong masyadong nakikita sa phone natin. Wala tayong masyadong napapanood. Kasi doon naman nanggagaling yan, di ba? Yung sa mga nakikita natin everyday. And if walang social media and walang influencer na napapanood, so yun, wala talaga. Nahihirapan talaga. Thank you po. Thank you. Kung ako ang tatanungin, mas familiar ang Gen Z sa mga matatanda o baby boomer. Dahil mas exposed sila sa social media at iba't ibang teknolohiya. Mabilis silang nakakaalam at nakakasabay sa mga bagong usapan at silang na lumalaganap online. Samantala, ang mga nakakatanda ay hindi gaano aktibo sa internet at mas sanay sa tradisyonal na paraan ng komunikasyon. Kaya hindi sila ganoon ka-familiar sa mga salitang uso sa kabataan ngayon. Magbigay ka ng dalawang hamong dala ng globalisasyon na may kinalaman sa paksa ninyo. Ano-ano ang pwede mong magawa upang matugunan o maharap ito? Una ay ang pagkalat ng maling impormasyon o fake news dahil sa social media influencers at paggamit ng internet slangs na madaling makapanlinlang sa mga Pilipino. At kung ako naman ang tatanungin, dapat tayo ay maging mas mapanuri at responsable sa paggamit ng social media. I-verify muna ang impormasyon bago maniwala o magbahagi sa kung kanino man. Isa ring hamong dala ng globalisasyon ay may kaugnay sa internet slangs at social media influencers ay ang pagbabago ng kultura at ang wika kung saan mas nagiging sanay ang kabataan sa internet slangs kaysa sariling wika dahil ito ang kinagisnan nila. At para naman sa akin, upang maiwasan ito, dapat balansihin ang paggamit ng internet slang sa pagtangkilik ng wikang Filipino. Pwede mong gamitin, ngunit huwag mong sanayin ang iyong sariling Pilipino ang dapat kumikilala sa ating wika. Salamat sa pagsama sa amin hanggang dulo ng bidyong ito. Sana'y marami kayong natutunan. Muli, kami nga palang isang grupo na mula sa Pangkat Appreciative na handang maghatid ng kaalaman sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!